Gusto pong bumaba ng umaga sa bawat isa. Na-bless po ba lahat? Amen. Mukhang dalawa lang pinabless. Na-bless po ba tayo lahat? Amen. Ito po. Nakaka-bless 3% worship. Hallelujah. Yung third verse, Jesus at the center of your church. Jesus at the center. Tapos yung, ano yung adi? Palagay nga po. Every lubang. Ngayon may tinugon ng Lord. Tapos na po yung project natin. Amen. Lahat ng need natin, tinutugon ng Lord, di ba po? Kasi sabi ng Lord, kahit ano to hilingin mo sa kanya, hindi pagkakaloob niya. Ngayon tapos na po yung project, dati panalangin lang. Ngayon, tinugon na ng Lord yung panalangin natin. Amen. Akala natin, walang imposible. Sabi niya, nothing is possible sa harapan ng Lord. Katulad ng awit kanina, nothing is impossible. Amen. Walang imposible sa harapan ng Lord. Amen. Ayan. Jesus at the center of... mali. Jesus from the beginning to the end. Ayan. And every need will bow. Diba? And every sound confess your deeds. Jesus, kulang. Diba? Lahat ng hilingin natin, tinutugon ng Lord. Dati, akala natin di matatapos yung tulay para sa bukasan. Ngayon, matatapos na po. Gagawin na lang po. Busy po yung mga gumagawa. Hallelujah. Pag-pray po natin yung mga gumagawa, pati po yung panahon. Patuloy po natin, patuloy po kami samahan sa prayer na gumanda po yung panahon para maumpisaan po natin yung paggawa. Kasi mamaya magawa po tayo, ano din yung materyales. Di ba po? Kaya, siguro bago pa ako mag-start, mag-pray po muna tayo. Hallelujah. Lord, maraming ulit po, Lord, salamat sa umaga, Lord, kaya na ito, Lord, na patuloy mong Lord. Dinala, Lord, sa tahanan mo, Lord, para pasalamatan ka, Panginoon. Sa isang linggo mo, Panginoon, mo kami inangatan, Lord, sa bagyo, Lord, na dumaan, Lord, sa bansang ito, Panginoon, Lord, tulungan niyo po, Lord, lahat ng salanta, Lord, ng bagyo, Lord, na ito, Panginoon, Lord. Patuloy mo sila, Lord, tulungan bumangon at magsimula muli, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa anak mo, Lord, sa dito, Lord, sa iglesia mo, Lord, sa iglesia mo, Lord, na patuloy mo ingatan, Lord, sa kasasagan ng bagyo, Lord, na walang natangay kahit isa na yero, Panginoon, patuloy ko po, Panginoon, nagpapasalamat, Lord, kami sa iyo, Panginoon, sa lakas, Lord, ng hangin, Panginoon, na dumaan, Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord. Patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa iyong grasya, Lord. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, Lord, sa aming buong pamilya, Lord. Bagamat, Lord, nag-burnout, Lord, sa aming buhay, Lord, sa aming naranasan namin, Lord, ang init, pero nagpapasalamat kami, Lord, na ganito lamang, Lord, ang naranasan namin, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Lord. Dumaan, Lord, ang malakas na hangin, malakas na ulan, Panginoon, patuloy kami na nananampalataya sa iyo, Panginoon, at nag-stand, Lord, sa aming pananampalataya, Lord. Dahil, Lord, ito ang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Kaya mo patigilin na lahat, kaya mo padaanin na lahat, Lord God, sa buhay namin, Lord God, at sa mga naranasan namin sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon God, patuloy kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Lord God, sa aming pakikinig, Lord God, na yung magandang balita, patuloy mo ang bigyan ng kalawakan ng kaisipan, Panginoon God, nasabihin mo, nawaan namin, Lord God, na yung mensahe sa umagang ito, at sa mga darating na araw, Panginoon God, na panahon, Lord God, na patuloy namin magagamit ang salita mo sa buhay namin, Panginoon God. At sa ngayon, mapasamuhay namin ang gusto mo sa buhay namin, yung gusto namin, Panginoon God. Lord God, ang nais mo, Lord God, ang masunod, hindi nais namin sa buhay namin, Panginoon God. Lord God, sa umagang ito, patuloy ko sa iyo nilapit, Lord God, bigyan mo may teachable heart, malawak na isipan, Panginoon God, malawak, Lord God, nakaunawaan, Lord God, salita mo, Panginoon God. Na sa gayon, Lord God, patuloy namin mapagulay-bulayan, Panginoon God, ang patuloy mong salita, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon God. Lord God, salamat sa umagang ito, salamat sa magandang panahon, Lord God,
Salamat, Lord God, sa mga anak mo, Lord God, na nagbigay ng oras sa iyo, Lord God, sa iglesia, Lord God. Salamat sa mga effort nila sa iyong harapan po, Panginoon, Lord God. I-bless mo sila, may 10 nakalang 10, Lord God, ang buong pamilya, Panginoon, Lord God. Alam niyo po, Lord God, ang kanilang bilang ng kanilang buhok, ang kanilang bilang ng kanilang mga buhok, Panginoon, Lord God. Alam niyo ang bawat pangangailangan nila, Panginoon, Lord God. Bless mo po sila, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, lahat ng kapurihan, Lord God, ibinabalik mo na lamang sa iyo, Panginoon God. Itago mo ko, Lord, sa pinakalikod mo, Panginoon, at gawin mataas, Lord God, sa buhay ko, Panginoon God. Ikaw mo siya makita, ikaw mo siya marinig, Panginoon God, sa umagang ito, Panginoon God. Sa iyo pong pinakamainam, napapurat karangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi po yan aksidente yung topic ko. Ayan, yung pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Matagal na po gawa yan. Nasa ano po ako, nasa Los Baños ako kasi busy po ako sa Los Baños. May trabaho po. Gumagawa po kasi ako lang po mag-isa. Pag break time ko, nagawa ako gumagawa. Hindi ko alam, may bagyo pa lang parating. Testimony, konti lang po Ay, trip na, baka overtime. Kante lang po. Hindi ba napakalakas po talaga nung hangin nung ito pong bagyo na si si Christine. Napakalakas po talaga. Hangin lang po una, alas 2. Alauna. Nagsimula, alauna. Di habang di na po ako makatulog, itong bagyo para akong parang pag-asa di na natutulog Napakalakas na hangin. Nag-pray ako, Lord, wala po sanang matangin na yero sa bubong namin kasi medyo mahina na yung mga yero talagang kala mo, humihinga na yung bubong gumagano na So ginawa ko, nag-pray na ako, nag-pray. Siyempre kung nag-pray tayo, kailangan mo rin ng aksyon. Sabi, ko lang, salihan mo yung bubong pag gano'n, makita ko sa likod kasi gumawa ko ng atik sa likod po namin. Yung atik ko, alam ko matibay po yun, pero yung lumang bubong, alam ko mahina na yan. Ginawa ko, tinalihan ko na po yung buhong. Simula po rin sa harapan hanggang dito. Akala nga po ng kuya ko, magkita ko kasi sa sagsagan ng bagyo, lakas ng hangin po. Talaga nagliliparan po yung yero Hindi ko nga po alam, saan nagagaling po yung yero ng kapitbahay namin. Hallelujah. Di alas 2, tinalihan ko na po. Opo, sobra po talaga. Tapos pagdating ng alas 2, talaga po pag mag-uumaga na alas 3, parang lalo pang nagagalit. Opo. Tapos yung flashing po namin, yung dito rin, tanggal na po. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, naku Lord, sabi ko, mababa sa yung TV namin. Kasi TV po namin yung nandiyan, TV. Sabi ko, pag di ko inakyat yan, sabi ko, Lord, kabayan niyo po ako. Sabi ko sa kuya, abo na mga relax, sasampa ako sa bubong. Hindi mo na, nagliliparan yung mga yero. Hindi, sasampa ako sa bubong. Hindi, nagliliparan yung mga yero. Huwag ka magulit. Sige na, ibigay mo sa akin yung hollow blocks. Yun, sabi ko, Lord, patuloy akong bigyan ng protection sa aking gagawin. Kasi baka mamaya may lumipad na yero. Dobo, mabilisan, pag naputol, lagay ko alam sa brasyon. 2 hollow blocks agad bibig ko sa bubong. Tapos, hindi nga ako nagkamali, umulan. Pagkatapos na nilagay ko po, mga ng alas 5, ulan naman. Sabi ko, buti na lang, Lord, nilagyan ko, hindi, basta po lahat ng gamit namin doon sa may gilid. Hallelujah. Sabi nga po, pray po tayo, kailangan may action din tayo na gagawin. Amen. Hindi ka lang, sabi nga, nasa Diyos ang awa, pero sa tawag gawa. Amen. Sabi nga, kailangan i-act mo yung prayer mo, di ba? Hindi ka lang nanalangin na mag-aantay ka lang ng gulog ng bagsak na Lord na blessing, di ba? Kailangan mong gumawa. Amen. Sige po, patuloy po tayo sa topic natin. Hallelujah. Diba, ayan. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Sabi dyan, sumakay si Jesus sa bangka at sumama ang mga tagasunod niya. At habang naglalakbay sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at hinising, Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod na tayo. Sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, anong klaseng tao ito?
kahit ang hangin at mga alon ay napasunod niya. Amen. Sino tagasunod ni Jesus dito? Amen. Lahat po tayo tagasunod. Amen. Lahat tayo, follower ni Christ. Wala man yung sinusundan natin si Jesus na. Amen. Hindi tayo sumusunod sa mga leader natin, kundi sinusundan natin kung ano yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen. Yung mga leader natin, sila lang yung tagapagpaalala sa atin. Kumbaga, yung salita ng Lord, binibigyan lang ng buhay para sa atin. Amen. Sige po, next. Sabi po dyan, sumakay sila sa bangka. Sumakay sa inyo sa bangka. At sumama ang mga tagasunod niya. Diba? Sabi niya po dyan, mga kapatid, pag sumama ka pala kay Jesus, pag binigyan mo yung buhay mo, hindi pala ganun kadali yung pagsunod kay Jesus. Amen? Minsan nga, magtataka ka talaga, Lord, full time naman ako sa church. Bakit napakahirap ng buhay namin? Diba? Lord, bakit kaya, ano naman, full time naman ako sa church, naglilingkod naman ako linggo-linggo, tuwing linggo naman, nandun ako sa church. Service, 9:30, 7 p.m., nandun ako sa church. Diba? Bakit kaya gano'n ang pagsubok? Ibig sabihin po pala, hindi gano'n kadali sumunod kay Jesus. Diba? Pero sabi nga po dyan, sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. Next. Sabi dyan, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Amen. Sabi sa Santiago 1 verse 2, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Amen. Kailangan pala pag dumarating yung mga pagsubok, yung mga bagyo, patuloy lang tayo magalak. Kasi may Diyos tayong makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya nga minsan sabi na nila, para tayo gano'n. Kasi sabi nila, tawanan mo yung problema eh. Di ba? Kahit wala tayong ngipin, tumatawa na lang talaga tayo. Di ba? Sabi nga mo talaga, pag naka-Jesus ka, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Hindi, hallelujah. Yung nandito na ako, yung naglilingkod na ako ulit sa Lord, kung ikukumpara ko lang ulit yung buhay ko, umalis ako saglit lang po yun. Umalis na po ako saglit. Ang hirap pag wala sa Lord. Ang hirap maging kalaban si Jesus, ang Lord. Pag si Satan kalaban mo, kampi mo ang Diyos. Pero kung si Lord kalaban mo, sino ang kampi mo? O, diba? Wala kang kampi. Kaya masarap kakampi siya ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kasi ang kampi mo, makapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah. Sabi nga dyan, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Amen. Sabi dyan, bakit kailangan natin magalak sa tuwing dumaranas tayo ng pagsubok? Amen. Kasi alam mo may gagawin ng Lord sa gitna ng pagsubok ng buhay mo. Amen. Kasi hindi pa lang ang palataya mo. May gagawin something good sa buhay ko ang Diyos. Magbigat yung pagsubok ko. So, di ba? Magbigat yung pagsubok mo, may gagawin mga Diyos sa buhay mo. Di ba? Kasi gano'n naman eh. Sabi nga, kung mabigat yung pagsubok, may kapalit dyan. Di ba? Basta huwag ka lang aalis dun. Sabi nga, Jesus at the center, kailangan si Jesus pa rin yung center natin. Pag umalis ka sa Jesus, sa center natin si Jesus, mawawala tayo. Sabi nga, hindi kayang tumbasan ng pera dito sa mundo yung pag-ibig ng Diyos na binibigay niya sa atin. Amen. Hindi ka kayang aliwin ang pera mo. Hindi ka kayang aliwin ng ATM mo. Diba? Diyan na kaya naman ang ATM ko. Ay, piso na lang pala. Diba? Sabi niya, 22 na lang daw po. Diba? Sabi niya po, yung mga nararanasan natin, hindi po tayo pinapahirapan ng Lord. Minamoldan tayo ng Lord. Amen? Parang isang espada. Kita. Kasi nagdadamog po ako sa Los Baños, nahasa ko itak ko. Sabi ko, ang galing ng Lord. Ang galing ng gumawa ng itak. Kasi ang tigas, sabi ko nga po, ang tigas pero ang talim. Habang hinahasa ko yung itak, nakagawa ko ng message. Hallelujah. Sabi ko, ganun pala.
kahirap ang buhay bilang Kristiyano, di ba? Akala natin, minsan pinapahirapan tayo ng Lord, pero hindi. Minumol na tayo. Parang paggawa ng itak. Bago maging matalim na itak to, dumadaan muna sa proseso. Amen? Process muna bago dumaan. Dumating sa pagiging itak, pagiging matalim. Ilalagay sa apoy, papandayin, pipintunin ng martilyo ng maso, at ibabalik sa apoy, ilalagay ulit sa langis para daw tumibay. Ganun daw po yung pag-process ng paggawa ng mga itak. Maproseso, di ba, ang paggawa ng itak. Ganun din tayo. Ang buhay natin, may process na ginagawa doon. Kasi minumol niya tayo. Di ba? Sabi nga po, may mga bad pa tayong sa buhay natin. Amen? Hindi naman, kasi nandun tayo sa level na binabago-bago pa tayo ng Lord. Amen? Amen? Binabago pa tayo ng Lord. Maski nga po sa amin. Pag kami nag-preach, kami rin tinatamaan. Pinapartingan ng Lord. Amen? Diligising kami ng Lord. Bago may bato yan, ikaw muna. Sabi ng Lord. Amen? Ouch, Lord. Patience. Diba? Kailangan mahaba talaga ang pasensya natin eh. Kasi pag binumold tayo ng Lord, talagang digit-digit tayo ng Lord. Para tayong pinupupok ng martilyo. Diba po? Parang ikaw, pagdating ng araw, yung dating test mo, di ba? Sabi nga, matatagal ko ng itong preaching. Yung dating test mo lang na dumating sa buhay mo ngayon, magiging testimony na lang. Di ba? Sabi nga, lahat ng nangyaranasan natin, balang araw, sabi nga po, ikakwento mo na lang yung sa kapatiran mo. Alam mo ba? May ginawa sa amin ang Diyos. Di ba? Alam mo ba? May ginawa sa buhay ng buong pamilya ko ang Lord. Magiging testimony na lang yun. Di ba po? Basta huwag na lang bibitaw doon sa pangako ng Diyos. Kaya nga sabi dyan, mga kapatid, mag-alak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Amen? Kaya nga sabi, patuloy lang tayo mag-alak eh. Kahit naalala ko yung bulumanas yung hangin, wala akong ginawa. Hindi mag-praise and worship, kumamanta ako. Kasi bantay ako rin sa may antik namin. Nandun ako sa may taas ko na CR. Nakaupo ako, tapos nag-aapay. Kasi kitang-kita mo nyo yung baba, yung lumang yero. Nakagalan lang ako nun. Sinapag-premiere namin ba ako na, may pa rin. Diba, year namin pinapag-pray ko. May lumipad, 10 yero. Hindi ko amin yun, sa kapitbahay namin. Hallelujah, Jesus. Sabi Lord, buti na, hindi sa amin. Talagang 10 ko talaga. Parang binuhat yung buong-bumong. Nilagay sa harapan. Hallelujah, sabi. Pag wala ka talaga sa Lord, hindi mo na alam kung sa mo huhugutin yung lakas mo eh. Amen? Kasi may faith tayo. Kakapit tayo dun sa makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya sabi nga, yung title, pinatigil ni Jesus yung bagyo, ay yung lakas na hangin at ang alon. Mamaya po, makikita po natin. Next, Psalm 3 na. At habang naglalakbay sila, biglang lumakas ang hangin. At halos matabunan na ng malaking alon na kanilang mga bangka. Natutulog noon si Jesus. Amen? Sabi sa Matthew 8 verse 24. Amen? Sabi nga po dyan, mga kapatid, ito na ako. Matthew 8 verse 24. Diba? Bigla lumakas ang hangin. Diba? Sabi nga po, may kanya-kanya tayong bagyo ng buhay natin. Amen? May kanya-kanya tayong pinagdaanan. May kanya-kanya tayong pinagdaanan sa buhay. Kasi di naman pwede parehas po pinagdaanan ko, pinagdaanan nyo daw po. Hiwalay po yun. Iba po yung pinagdaanan nyo, pinagdaanan ko rin po ng mga bata, ng mga nag-aaral, iba rin po yung pinagdaanan nila. Sabi nga po, iba't-ibang sitwasyon sa buhay natin bilang Kristiyano. Diba po? May kanya-kanya tayong pagsubok na nilalakaran. Sabi nga po, ang pagsubok na yan, sabi nga po, nagiging, sabi sa, ayan po, sige po, sige na, next po. Ayan, Santiago 1 verse 3, sapagkat alam ninyo na nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Ang pagsubok mo pala ay nagdudulot ng katatagan ng pananampalataya natin. Amen?
Pag mas mamaya po, pag mas maraming pagsubok, mas lalo tumatatag yung pananampalataya natin kay Jesus. Amen. Mas lalo ka lumalayo kasi kasi lumayo ka sa Lord, ang hirap kung malayo talaga po sa Lord. Huwag niyo po talagang gagawin, promise. Ang hirap po talaga. Pag malayo ka sa Lord, wala kasi malalapitan. Pero pag malapit ka sa Lord, pag may prayer meeting, Lord, ito yung mga, ito yung mga pinagdadaanan ko. Lord, ito yung mga pangangailangan ko. Kaya mo isambit sa ating Diyos na buhay. Amen? Kasi may malalapitan ka. Pero pag malayo ka sa Lord, hindi mo na pwede ilapit sa kapitbahay mo. Magiging maritas lang yung buhay mo. Diba? Pagdating mo sa kabilang ato, sis, balita ko yung buhay mo nito. Diba? Pero pag Jesus mo kanina ito, may katagunan ng Lord, iba. Iba yung katagunan ng Lord. Hindi ka Jesus na Lord, may katagunan niya yung nais sa buhay mo. Amen? Sabi nga po, ang Diyos hindi siya nagkukulang sa atin. Parang sa kanta, kahit kailan, di ka nakulang loob, biyaya mo sa amin nagilaan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan, ibig mo ako noon. Alam mo, ganun yung pag-ibig ng Diyos eh. Hindi mo kayang sumatin. Amen? Yung pag-ibig mo noon, yung may mga asawa, pati may mag-aasawa po Diba po? Talagang iba yung pag-ibig ng Diyos. Diba po? Parang kang laging sabik sa Sunday. Yung wala nga lang po kami nung Sunday. Sabi ko, di ako sali, wala tayo sa church Ang aga ko nag-isig ginawa agad yung kotse. Sabi ko, hindi ako talaga sanay pag wala akong sa church Sabi ko, parang kulang yung buhay ko pag wala akong sa church. Sabi ko, yung nakaraan Friday niya rin ko, wala talaga ako. Kahit gusto ko humabol, napaka-traffic mo talaga sa Los Baños. Kasi may ginagawa ko rin sa may bandang Kalamba, yung Reyes po, Busa Bukal. Talaga nagsisingle. Simula yata po sa Los Baños sa may original na Bukupay. Wala na po, gapang na po yung mga, maski nga po, motor, traffic. Hallelujah. Kaya gusto ko mga humabol. Umuwi na po, umalis po ako alas 5. Nakating ako rito, alas 7. Nakamotor pa po yun. So, hallelujah. Ganun po ka-traffic talaga po nung panahon na yun. Kaya habang nagmumotor ako, nag-pray na lang ako multitasking. Kasi mamaya, kada singil ko, Jesus name. Nagpapa-review ako Kasi may mga nagmamadali rin. Sabi ko, nagmamadali sila. Ganun din naman, pag rin doon, traffic. Kakaprasal lang kasi yung mga galaw na nagkaya sa patience. Patience. Tinitrain talaga ng Lord yung patience natin Kasi kailangan natin magtimpi. Amen? Amen. Sabi nga po, sapagkat alam niyo na nagdudulot na ito na katatagan sa inyong pananampalataya. Amen? Alam natin na yung pinagdadaanan natin, di ba? Kunyari, nag-pray ka ng patience, susubukin ka. Amen? Kasi alam na ng Lord, nagdudulot ito ng katatagan sa buhay natin. Amen? Doon tayo nakukundik, ay Lord, sorry. Yung pagiging emotional ko na lumalabas yung dating character ko. Hello? Hallelujah. Dapat kawin talaga ako. Hindi mo. Kasi nga, yung muna ng anak mo, siyempre sabi ko sa nagkalang sa, may ayuda na yung mga nasiraan ng bubong. Kaya po kasi ginawa ka yung tinutol. Ako siyempre pinapita ako doon. Ang galing doon, sirahin ko muna na ulit yung bubong. Ano? Sabi ni boss niya, sabi ko, mamamalas ko pag-gawin ka. Sabi nila, kung sino pa ang nasiraan ng bubong, ay nabibigyan ng ayuda. Ay nasiraan ng bubong ng anak ko. Kasi siyempre pinapila ako. Mama, sabi mo yun, sige pag-gawin ka. Naku, mapupo sa mga yan. Pinipili nila talaga, sabi ko. Sirahin ka doon ulit daw, yung bubong. Di mo, kung paano kasi nasubok ng kaaway? Gusto ko patawagin niyo po ako. Di ba? Talagang tumatest talaga yung faith natin Di ba? Ayun, siya pa namin talaga pinipili talaga yan. Di ba? Ano sabi dyan? Nagtutulot ito ng katatagan ng pananampalataya natin.
Amen. Sabi niya, Away ko talaga. lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, nagtutulot ito yung mga pinagdaanan ko sa buhay ko, dahil yun naman yung mga pinagdaanan ko, diba? Ako bibigyan sa iyo, hindi naman ko best lang. Diba mo? Kasi alipila daw nga, wash out nga daw yung ubo. Ako, chef, ginawa ka agad. Ay, naman pumila sa akin nila. Pag pinanalo nila, sirain daw daw. Di ba? Antayin mo. Gantayin mo umulan ulit. Oo nga eh. Lumabas na yung mga gamit. Mabasa lahat ng gamit ko, mako, tsaka patutulungan ng mga bata. Diba po? Sabi nga po, pag-pray ka ng patience, mas lalong nilitest yung patience mo. Diba? Kaya sabi niya, patuloy tayong kumapit sa ating pinanampalatayaan. Amen? Next po, Ate Karina. Ayan, sabi sa Matthew 8, verse 25. Sabi niya, kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising, Panginoon, niligtas niyo po kami, malulunod na po tayo. Diba po? Verse 25. Sabi nga po dyan, hallelujah. Sabi nga po, kailangan pananalangin tayo ganito. Ang most important na prayer ng isang tao, hindi yung, Lord, bigyan mo ako nito. Diba? Hindi po yung ganun daw po. Sabi nga po dyan, hindi yung, Lord, gusto ko ng ganyan. Hindi yung ganun yung mga prayer natin. Kailangan po ganito. Ang prayer natin. Ang pinaka-importanting prayer ng isang tao, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Saan mo ko gustong dalhin? Amen. Kasi sabi nga ng Lord, kung ano yung prayer natin, yun ang tutugunin ng Lord. Diba? Sabi nga, ganun daw po ang prayer natin. Diba? Lord, kung ano yung will mo sa buhay ko, saan mo ko dadalhin? Saan mo ko gustong dalhin? Amen? Kasi minsan ang prayer natin, Lord, gusto ko ng ganun. Para yung way ng preaching ni Brad Chao, ay yung preaching, sorry. Yung share niya, yung share niya po kanina sa Bible study, Bible study. Study school, diba po, kasi maluho ang tao. Na, Lord, gusto ko ng ganun, gusto ko ng ganito. Materialistic, diba? Kailangan pala ang prayer natin hindi ganun. Hindi yung pang atin lang. Gusto ng Lord, Lord, sabi nga, ano yung will mo sa buhay ko? Saan mo ako gusto? Kailangan yung ang Diyos yung masusunod sa buhay natin, hindi yung tayo. Amen? Sabi nga po, maraming pinto na nagbubukas sa buhay natin. Maraming pinto talaga na nagbubukas. Pero sabi nga po, kailangan alam mo kung galing kay Jesus yung pinto niya. Pero maraming pinto na nagbubukas sa buhay natin. Pero minsan yung pintong yun, yung may nagpapalayon sa atin kay Lord. Amen? Sabi nga po, maraming pinto na nagbubukas sa isang tao, sa buhay ng isang tao. Ang prayer, sabi nga po, ganito dapat, ang prayer, sabi nga dapat ang prayer ganito, Lord, kung hindi galing sa'yo, dahil maraming pinto ko na nagbubukas sa buhay natin. Kasi minsan, akala natin, yun na. Diba po? Sabi nga dapat ang prayer ganito, Lord, kung hindi galing sa'yo, Lord, isara mo. Dati ganun pa na lang sa God 3 na eh. Lord, kung hindi galing sa'yo, Lord, isara mo. Kaparang nga po yun. Kasi sabi nga po, kailangan, nagsasangguni tayo sa Lord. Amen? Ako po, bago po minsan, sobrang malapit ako kay Lord, sobrang malapit ako kay Lord, bago ako bumili ng gamit, Lord, gagamitin ko ba to? Gagano'n pa ako kay Lord. Ay, hindi gagamitin. Sige Lord, next time ko na lang bibili, hindi ko naman pala gagamitin. Nasangguni ako sa Lord kung kailangan mo ba to. Lord, magagamit ko ba to? Hindi. Mukhang matatambak lang naman, hindi na. Diba? Nagsasangguni po ko lagi sa Lord, ba may gusto akong gawin sa desisyon, gano'n. Kasi mas maganda na bago tayo mag-desisyon sa buhay natin, ilapit muna natin sa Lord. Amen? Kasi minsan yung desisyon natin, nawawala eh. Desisyon na lang natin si Lord. Wala na. Ay, hindi. Nauuna na lang tayo, yung sarili natin na lang yung desisyon. Pero yung Lord, si Lord, naiwan na.
Diba, kailangan isama lagi sa desisyon si Lord. Amen? Lord, yung nais mo ba itong gawin ko sa buhay ko? Ito ba yung will mo? Diba? Minsan kasi akala natin will ng Lord, pero hindi pala niyang will. Diba? Kaya nga sabi, ang prayer natin ganito dapat, diba? Kung hindi galing sa'yo, Lord, isara mo. Diba? Kasi akala talaga, marami talagang opportunity, lalo yung mga nag-a-apply, yung mga gagraduate, marami po talaga opportunity na ibibigay sa atin. Kailangan mapanuring tayo kung galing talaga sa Diyos to. Amen? Sabi nga po, yung mga example, yung mga leader natin, sila, Brenda, matagal nilang pinag-pray ni ate na wala yung Saturday at Sunday. Diba? Matagal yung process po yun na prayer ni ate. Pero tinugon ng Lord. Kasi anak siya ng Diyos. Anak tayo ng Lord at tagasunod niya tayo. Kaya niyang tugunin ko rin pangangailangan mo sa buhay mo. Amen? Kaya nga sa gitna ng kawalan, kaya mong sabihin, God will provide it. Amen? Sa gitna na may sakit ka, kaya mong sabihin, pinagaling ka na ni Jesus. Kasi makapangyarihan yung pangalan ni Jesus. Amen? Makapangyarihan. Nanonood po ako ng social media sa Facebook. Meron ako napanood isang sinare ko rin nakaraan ko. Yung maraming tato, tapos may yung isang stranger na naglalakad lang, pinag-pray yung maraming tato. Umiyak yung may tato, sobrang blessed sa prayer. Di ba nga po? Ang nangyayari na po sa mundo, lahat ng gusto na lumapit sa Lord, naabutan ng Lord. Di ba po? Kung makikita mo, lahat natin, kahit saan ka pumunta, maraming naghahayag ng Word of God. Amen. Amen. Mabalad po tayo, di ba po? Marami nang naghahayag ng Word of God. Makikinig ka na lang. Sabi nga, ang ultimate weapon ng mga Kristiyano sa buhay natin ay ang Biblia. Meron pang isa. Pinakamalakas prayer. Amen. Pag pinagsama mo itong dalawang ito, hindi ka kayang patinagin ng mga bagyo ng buhay mo. Diba? Sa gitna ng pinagdadaanan mo, basta ka ng Bible, makikita mo yung kasagutan. Amen? Hallelujah. Lalayo ka ba ba? Diba po? Basa ka ng Bible. Doon ano yung pinaparating mo? Ano yung pagsubok sa linggong ito? Kasi linggo-linggo po talaga, hinalo tayo, may pinagdadaanan po talaga tayo. Pag-budget. Ngayon na naman, tuwing tumatayo rito, Judith. For Sunday ka po pala ako. Di ba po? Judith, tapos bayaran sa kuryente, bayaran sa mga, may mga sasakyan dyan, may mga motor dyan. Lord. Di ba po? Di ba po? May mga binabayaran. Judith, katapusan na naman. Di ba po? Di nyo ko napansin, sa tuwing first Sunday ako natayo rito, palagi mo binabanggit. Pero patuloy tayo tinatawid ng Lord. Amen. Amen? Patuloy tayo tinatawid ng Lord. Diba? Binibless tayo ng Lord. Nababayaran natin yung mga pangangailangan natin sa tulong niya. Diba? Dahil sa grace niya yun. Amen? Ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi nga po, kahit yung mga Judith ng buhay natin, dumaan tayo sa mga Judith, pati yung mga bayarin natin, saglit lang yan sa Lord. Basta huwag ka lang aalis, may gagawin ng Lord. Doon ka lang sa nagbibigay ng pagpapala. Amen? Hallelujah. Sabi niya po dyan, next, ayan. Sabi niya sa Matthew 8, verse 26, sumagot si Jesus, bakit kayo matatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang tubig. Amen? Sabi niya po dyan, hallelujah. May supporting verse natin. Ayan, sabi po dyan, hallelujah, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Sabi sa 1 Timothy 6 verse 12, walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito.
nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harapan ng maraming saksi. Amen? Ano mo sabi? Ipaglaban mo mabuti. Balik po tayo sa Mateo. Amen? Sabi ni Jesus, kailitin yung pananampalataya. Diba? Magtataka kayo dyan. Yung mga tagasunod ni Jesus, yung ba yung natutunan na walang gagawin na Lord. Samantala siya yung nagbibigay buhay. Amen? Kaya sabi nga po, huwag tayong magduda, may gagawin pa ang Lord sa buhay natin. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Amen? May plano pa ang Lord. Sabi nga kaya minsan, inaatake ka ni Satan, pinipigilan ka ng si Satan. May nakikita kasi si Satan sa buhay mo na gagamitin ka ng Lord. Di ba? Si Satan ang nakakita na, hindi tayo nakakita na. Ako, hindi ko alam, nagagamitin ako ng Lord. Di ba? Pinipigilan ka ni Satan kasi alam ni Satan na gagamitin ka ng Diyos. Dine-delay niya lahat. I-delay ka niya sa pagsimba, sa paglapit sa Lord. Pipigilan niya ni Satan. Kasi alam niya, gagamitin ka ng Diyos. Kasi sabi nga po doon sa First Timothy, di ba balik? First Timothy. Ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya mo, panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito. Nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Amen? Sabi, panghawakan mo mabuti ang buhay mo na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos. Amen? Sabi nga po, patuloy natin panghawakan yung buhay natin kay Kristo. Kasi tinawag tayo ng Diyos eh. Amen? Sabi nga, maraming beses ako tumakbo sa calling sa Lord, pero sabi nga po, kahit anong takbo mo, pag tinawag ka ng Diyos talaga, tinawag ka. Amen? Naalala ko po eh, si Ate Eds, sila Ate Eds, sabi sa akin, hindi mag-pray ka, closing, ayaw mo, Ate Eds. Sobra po talagang mahihayin. Diba po? Pero sabi nga po, lahat ng sinasabi nila, makakatulong sa atin ng mga leaders. Huwag natin i-ignore yun. Diba po? Balang araw, makikita mo yung sagot na tama sila. Amen? Dapat pala sumunod ako sa advice nila, Pastor. Sabi nga po, huwag mo sasabihin na huli na lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kayang-kaya pagsumunod sa utos ng Lord. Amen? Sabi nga, huwag tayong magsawang sumunod sa kalooban ng Lord. Amen? Sabi nga, ang pagsunod, hindi ganun talaga kadali. Pero, bilang anak ng Diyos, sabi nga po dyan, ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos sa buhay mo ito. Nang ipinahayag mo ang pananampalataya mo sa harapan ng maraming saksi. Amen? Kaya sabi nga po, ipaglaban eh. Meron sa buhay niya, puspusan ako nakipaglaban, sabi ni Pablo. Diba? Alam niyo ba yung verse na yan? Sabi, baka namin sa Timothy. Ano pa? Puspusan po. Ano po? Hallelujah. Ayan. Timothy, sana ka? Ayan. Ito. Ante pala. Ito po. 2 Timothy 2:4 verse 7. Puspusan akong nakikipaglaban sa paligsa na tapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ngayon, may nilaan ang Diyos sa akin na naroo ang korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungan. So,
makatarungan, Panginoon, sa araw ng paghukom niya. Hindi lang ako ang bibigyan kundi maging ang lahat ng mahirap mag-Tagalog nananabik sa pagbabalik niya. Amen? 2 Timothy 4 verse 7. Isa. Ayan. Nakipagbaka ako, iba yung, diba? Nakipagbaka ako ng mabuting pangingipagbaka, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Sapagkat ako'y buhat ngayon ay natataan sa akin ang puno ng katuwiran na ibibigay sa akin. Ang lalim ng Bible yan, dito naman sa akin. Dito po. Hallelujah. Puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko na dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya ko ngayon. Nilaan ng Diyos sa akin ang korona ng katuwiran. Ibinigay ito sa akin ng makatarungan ng Panginoon sa araw ng paghukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang mga nananabik sa pagbabalik niya. Amen? Sabi niya, si Pablo, puspusan nakipaglaban. Amen? Hallelujah. Balik po natin dito. Sabi niya, ipaglaban natin mabuti yung pananampalataya natin. Amen? Panghawakan natin. Kunin ko sa akin ng palataya. So, syempre, ni Jesus, makapangyarihan sa lahat. Sabi nga po, yung dating malayo tayo sa Lord, yung doon tayo na nanampalataya sa parang aminado tayo. Lahat naman po tayo, dumaan mo rin po. Aminado tayo, parang kahit anong punta natin doon, panata natin, parang wala nangyayari talaga sa buhay natin. Ito, magkataka ka ba? Hindi lang po, sis tatay ko ganun. Pagtapos yung magpanata, mag-iinom na, diba? Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, pagkatapos mo ng mamanata, tapos mag-iinom na. Diba parang wala rin. Diba? Pero pag nandito ka sa tunay na pinapanampalatayaan mo, alam, itarong sa iyo totoong way ng paglilingkod kay Kristo. Ha? Dating debote, ngayon deboto natin. dating tumataya, ngayon tumatayo na. Diba? Dating tumataya, ngayon tumatayo na. Ganun na kada. Minsan may mga dati. Marami po talaga yung dati sa buhay natin. Pero sabi nga po, yung mga dati natin, minsan, sumisilip pa eh. Simbolo ng pagbabago. Opo, simbolo yun. Tama kita. Simbolo ng pagbabago ng buhay natin. Diba? Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, diba? Diba? Ano po sabi lang? Tagalog, ayun, kung ang sino man ay express ng bagong nilalang, wala na kanyang dating pagkatao, ay siya'y binago na. Iba-iba pong version eh. Meron binago na, meron bago na. Diba? Binago na. Diba? Lahat tayong kay Kristo, kaya alam ko po, binago na tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Next part, ito na. Yan. Sabi dyan, namangha ang mga tagasunod niya. Sinabi, anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at ang mga alon ay
napapasunod niya. Amen? Hindi kayo namamangha sa buhay natin ng ginagawa ng Diyos. Amen? Nakakamangha, di ba? Kaya niyang patigilin lahat pala sa buhay natin. Pero minsan, may inaalaw talaga ang Diyos. Why? Bakit? Para magiging pananampalatayang mas lalo pa lumalim at lumalim sa Kanya. Amen? Inaalaw ng Lord yun, yung pagdaanan mo yung bagyo. Naralan niyo yung bagyo na kay Peter? Yung si Peter lumakad sa tubig? Pero tigil niya ba yung bagyo? Hindi, di ba? Kaya natakot si Pedro eh. Ang tawag doon, boisterous wind, yung parang bagyo na po, yung umuubog, yung sumsiko, yung hangin. Ganun daw po yung interpretation nung hangin na yun na boisterous wind, umuubog daw po, yung parang yung bagyo lang po nakaraan. Ganun daw po kanakas yung kay Peter. Pero hindi niya pinatigil. Kaya natakot si Peter eh. Pero ito pinatigil niya. Ang nakahulugan lang po sa dalawang ito, kung makikita niyo po, may mga bagyo na buhay, may mga pagsubok sa buhay natin na hindi pinapatigil talaga ang Diyos. Hinahayaan kanyang, di ba? Para masubukan yung pananampalataya mo kay Kristo. Amen. Matest ka pa lalo. Amen. Kaya sabi niya, anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at ang alon ay napasunod niya. Amen. Pag sumunod ka kay Jesus, lahat ng hilingin mo, kaya niyang ibigay. Amen. Dati, naalala ko po yung pinag-meetingan po natin yung tulay para sa libukasan. Parang imposible na 20,000 bubuluhin natin. Parang imposible. Pero sa Lord, parang imposible. Diba? Ganun ka-powerful yung prayer. Salamat po ulit sa buhay ninyo lahat ng sumambit sa prayer dyan sa tulay sa para sa kanibukasan. Pero kung po natin, Lord, amen, hindi pa tapos ang taon, pero hindi pa po ito, yung give thanks, ha? Amen? Hindi pa po tapos ang taon, may tinugon na agad ang Diyos sa buhay natin. Amen? Diba? Dating prayer namin sa Lord na, Lord, bago matapos yung taon, magkaroon na ma-provide na lahat. Diba po? Sabi niya, hindi ganun katali yung 20,000, pero sa harapan ng Diyos, ganun lang kaiglat yung 20,000. Kung titignan niyo po, parang ang bilis na po talaga. Pinapaplanuhan niya lang namin dati nila tita yan eh. Diba po? Pero salamat po, pag-pray po natin, lahat na nagbigay, lahat na nag-love gift, pag-pray po natin sila, patuloy sila i-bless ng Lord sa kanilang mga trabaho, ginagawa sa buhay, sa kanilang buong pamilya. Kung tayo po mananawa, ipag-pray natin sila. Kasi sila po yung ginagamit ng Lord sa iglesia nito. At patuloy din tayo gamitin ng Lord sa buhay nila bilang tagapagpanalangin sa harapan ng Diyos. Amen? Ganun po lang isukli natin sa kanila. Muling ibalik ang panalangin para sa kanila. Amen? Sa lahat po tayo yung kailangan natin ng panalangin. Amen? Panalangin natin sila, lahat ng tumulong, lahat ng nag-love gift dyan, lahat ng ginamit ng Diyos. Patuloy natin sila ilapit sa harapan ng Lord. Napaka-amazed ang ginawa ng Lord sa buhay natin, sa buhay ng Amazing Grace Kabuyaw. Amen? Marami pa tayong matutuklasan at marami pa tayong mga bagay na ipapakita ang Diyos sa buhay natin. Kung lang tayo alis sa nagbibigay ng pagpapalay. Amen. Sabi nga po, next po atin rin na. Conclusion. Sabi po sa Hebreo 10:35, kaya huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang pinangako niya. Sapagkat sinabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal. Amen? Sabi nga po dyan, amen? Sandaling panahon na lang darating na Lord. Nakita niyo po yung mga nangyayari sa paligid natin. Hindi yung sinasabi nila yun dahil sa panahon. Hindi. Sign na yun para bumalik ang Diyos. Diba? Nakakalungkot lang po. Share ko lang po. So, mabilis na naman po. Yun, sabi naman ako eh.
Buti pa yung bagyo, may signal. Yung cellphone ko, wala signal. Wala ko talaga signal. Di po, sobrang lakas ng bagyo, maski po cellphone, wala signal eh. Di po. Sabi ko brown out, pero may nag-tubig. Di po, sabi ko, tapos ito po, yung nagkaroon na ng ilaw, nakakalangkot, pray for Laguna, pray for Bicol. Bakit kaya tuwing may unos lang, doon lang nila na-realize na muna lang? Diba? Pwede naman every minute, every second tayo muna lang lumapit sa Lord. Nakakalungkot lang doon lang. Kung kailan may ginagdadaanan, doon ko na nalapit sa Lord. Diba? Ilang beses po tama na namin sa isang araw. Tatlong din, sobra pa nga eh. Diba? Kasi nakakalimutan pa. Pag kumakain, ay, Lord, sorry. Sabi mo na. Tapos sobrang gutom. Huwag po gano'n, mapaluin tayo ng Lord. Nakalunok na eh. Nag-pray naman, hindi ba? Di ba? Sabi nga po, naaalala lang nila ang Lord na pray for, Laguna, Bicol. So, pag may mga unos, diba, naaalala lang yung mga iba po, yung mga friend ko na hindi nagsisimba, biglang nag-post ng ganun eh. Di ba po? Antayin pa ba natin yung pagpapalo ng Lord? Di ba po? Sabi nga po, huwag na natin antayin yung pagpapalo ng Lord. Antayin na natin yung pagpapala ng Lord. Huwag tayo umalis dun sa nagbibigay ng pagpapala. Amen. Sabi nga po dyan, malapit na dumating, sandaling panahon na lang. Darating na siya, hindi na siya magtatagal. Diba? So, sobrang dami na po nangyayari sign na binibigay ang Diyos. Nababalik na siya. Wala na tayo sabi nga po sa kanta eh, ang hirap maging music eh. Ito yung panahon dinawsong backslide. Amen. Ito ang panahon ng pagbabalik daw. Kanino? Jesus. Kay Jesus. Diba po? Halika na, humayo na, di pa kaya ang tagumpay niya. Halika na, at magdala, kalakasan sa presensya niya. Amen? Diba? Sabi nga ito yung mga panahon, hindi mo na kailangan mag-backslide. Mag-backslide mo ba? May iwan ka rito, bala ka. Tignan mo katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Katya, tignan mo yung katabi mo. Busy ka, Joe. Tignan mo yung katabi mo. Pogi, di ba? Yung mga kasama mo sa langit. Amen. Amen? Kung sinabi yung sino yung mga katabi mo dyan, magiging magkakapatid na tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Yung mga manalayan ng saboy, magiging kapatid. Siya, kami ko yung camera. Diba? Yung mga mahal natin sa buhay niya na wala, makakasama natin sila balang araw. Diba? Diba po? Topic namin kagabi rin, dalawa ito. Muli sila mabuhay ng Lord. Diba po? Naniniwala ka kayo. Amen. Amen? Sabi nga po, yung mga mahal natin sa buhay, pag namatay na, ano na sila sa paradise. Tama ba kayo daw? Paradise. Yung sa may... Yun, ayun. Diba? Ando na sila. Pero sabi nga po, minsan, huwag kayo magpapaloko kay Satan ha. Minsan nakikita nyo, pero hindi sila yun. Nagpapanggap lang yun. Satan yun. Hindi po sila yun. Kasi sabi nga, pag namatay, saan diretso yung tao? Sa Abraham. Doon po naman diretso ang soul ng tao. Hindi po yung pag-alagala. Hindi po yung pag-alagala doon po. Kaya minsan pag may, ano nakita ko? Hindi po yung, ginagaya niya lang po yung wang samahan niya sa buhay. Doon po. Nananakot lang yun. Pero sabi nga, konti naman po, testimony. Bago mo testimony, tagal eh. No. Yung nasa Las Bañas ako, yung binabantayan ko kung yung lupa, laki po yun eh. Hinatakutan po yun doon. Kasi may lumang bahay na puti.
lumang bahay doon na puti. Tapos yung kabilang bahay, ayos naman yung ginawa namin. Hinakataw-taw po yun doon, yung bahay na yun. May nagpapakita na ng weekend sa mga bata, pati mga maganda. Kasi ako naman, hindi ako nagdadamo ako, nagdadamo lang ako. Kuya, may nakita ka bang weekend dyan? Wala, sabi ko. Gusto nga, nakapunta ako rito namin sa oras ng gabi. Sabi ko, nakantay ko nga magpakita, hulihin ko eh. Sabi ko, huli naman, sabi ng bata. Hulihin ko eh, kung mamaya pa nakita ko, hulihin ko eh. Bakit? Trespassing. So, marami talaga naniniwala sa mga ganun. Sabi nga, huwag tayong matatakot kasi mas makapangyarihan yung Diyos natin at buhay tayo. Wala mo sila magagawa. Amen? Sabihin mo na yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Kaya nilang umalis sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Diba? Kaya, si Trina, pag medyo nakakaramdam mo, Jesus' name. Pupustos din na ati Jesus' name. Hindi na po ako kung medyo may pakaramdam ko yan sa biyahe ka. May nakita lang ako sa dete. In Jesus' name. Ganun na ako. Para sa Teya. Jesus' name. Diba? Nagre-review. Diba? Kailangan natin gamitin yung kapangyarihan ay yung pangalan ni Jesus. Diba? Kasi makapangyarihan yun eh. Wala tayo ibang sandata kundi ito lang. Yung pangalan ni Jesus. Nalala ko nag-apply ako. Wala ko ibang dala kundi yung ngalan lamang natin Panginoon Diyos. So, hallelujah. Sige po, patuloy tayong tumayo at awitan natin ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayo magpasalamat sa Lord sa isang linggo, sa isang buwan na dumaan, sa isang linggo na sinabayan niya tayo sa gitna naman ng bagyo, sa gitna naman ng mga unos sa mga buhay natin. Patuloy natin siya nararanasan sa buhay natin. Hallelujah. Niyakap mo
Protection, Lord God, lumakas, Panginoon, Lord God. Oh, hallelujah. Higit pa sa buhay ko, salamat sa unang niyaya mo. At nahihirapan na kahit minsan di na bahirahan ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang pinaya mo, O Diyos ng kaligtasan. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa unang biyaya mo. Oh, hallelujah. Lord, maraming Lord God. Salamat, Panginoon God, sa kulang biyaya, Lord God. Salamat, Lord God, sa walang hanggan, Lord God, na pag-ibig mo sa buhay namin, Panginoon God. Salamat sa iyong protection. Salamat sa iyong pag-iingat, Panginoon God. Sa gitna, Lord God, ng mga unos ng aming mga buhay, patuloy mo po kami, Lord God, sinasamahan, Lord God, na matagumpay ang ito, Lord God. Alam po namin, Lord God, na patuloy ka po kumikilos, Lord God, sa buhay ng bawat sa aming Panginoon God. Alam po namin, Lord God, na hindi ka po tapos, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Lord God, salamat sa iyong blessing. Salamat sa iyong, Lord God, buhay, Lord God, na patuloy namin naranasan. Salamat sa pagkatiwala mo, Lord God, na buhay mo sa aming Panginoon, Lord God. Patuloy po, Lord God, gamitin ang mga katawang ito, Lord God, na maging mabuti-buti, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Patuloy mo, Lord God, gamitin ang mga talento, Lord God, ang aming mga talento, Lord God, sa iyong pagpupuri, Lord God, ang aming mga bibig, Lord God, na patuloy ka namin, Lord God, papasalamatan, Lord God, sa ginawa mo sa buhay namin, Lord God. Lord God, sa mga oras na ito, Lord God, patuloy, Lord God, nilalapit, Lord God, ang mga anak mo, Lord God, na nangyari, Lord God, sa iyong balangutahan, Lord God, sagit sa mga karamdaman, sibot, Panginoon God, trangkaso, Panginoon God. Alam po namin, sabi mo, Lord God, sa Isaiah, Lord God, 53 verse 5, by His stripes, Lord God, we are healed in Jesus' name, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, ay magaling na, Lord God, ang mga may sakit, Lord God, at karamdaman, Lord God. Lord God, ang mga anak mo, Lord God, nananay mo, Lord God, patuloy mo silang i-bless, Lord God, sa kanilang ginagawa sa buhay. Ingatan niyo po sila, Lord God. Lord God, oh hallelujah, Lord God, siya na handa, Lord God. I-bless mo sila mightily, Lord God, sa kanilang ginagawa sa buhay, sa kanilang mga pamilya, sampu, Lord God, na kanilang, Lord God, ginagawa, Lord God, at sa kanilang, Lord God, pagdiligod sa iyo, Lord God. Patuloy mo silang i-bless, samahan, Lord God, sa kanilang mga laban sa buhay, samahan sa mga pinagdadaanan, Lord God. Samahan niyo po sila, Lord God, dahil hindi namin kaya kung malayo pa sa aming Panginoon, Lord God. Lord God, hindi namin kaya ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon, Lord God, kung hindi ka namin kasama, Lord God. Lord God, hindi namin, Lord God, kaya ang mga pinagdadaanan namin, Lord God, kung hindi ka namin kasama sa aming mga lakad o takbuhin sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Lord God, salamat sa buhay, Lord God, sa patuloy namin, Lord God. Pinapasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat sa pinagkatiwala mo, Lord God, sa amin, Lord God, sa buhay na ito. Sa buhay namin, Panginoon, Lord God, sa buhay, Lord God, na bawat sila na rito. Yung mga kapatid po namin, Lord God, na wala rito, Panginoon, Lord God, pag-ingatan niyo po sila, Jesus. Ingatan niyo po sila sa mga sila naroon, Panginoon, God. Pasamahin sila, Lord God, sa yung mandari mo ng health, Panginoon, God. Ingatan niyo po ang bawat pamilya nila, Panginoon, God. Yung mga kapatid namin, Lord God, sa ibang bansa, Lord God, sa lahat, Lord God, sa buhay nila kay Peo, nila Ruby, nila Chen, Lord God, na mga nila Teya, Lord God, nila kay Wendell, nila Pastor Ruben, Panginoon, God, at sa mga iba, Lord God, mga kapatira namin, Lord God, na malahayo, Lord God, dito, Lord God, sa Pilipinas, Lord God, patuloy mo silang gabayan, Panginoon, at ingatan ng iyong presensya, Panginoon. So, salamat, O Diyos, sa buhay nila, Lord God, ingatan niyo po sila, Panginoon, Lord God. Lord God, patuloy ko po, Lord God, sila, Lord God, inalapit sa Lord God,
So, umagang ito, Lord God, patuloy kong iniwan, Lord God, na pagpapala, na nagmumula sa iyo, at Lord God, ang kagalakan, Lord God, at ang pagpapala, Lord God, na nagmumula lamang sa pangalan ni Jesus, Lord God. Patuloy ko, Lord God, iniwan. So, ito, Panginoon, Lord God, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Sumayin niyo ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen.